Sabi nila, maikli lang ang buhay. Kaya dapat lang na sulitin at ipagpasalamat ang bawat pagsikat ng araw. Gawin ang mga bagay na magpapasaya sa atin. Kainin lahat ng gustong kainin. Puntahan ang mga lugar na pinapangarap mapuntahan. At makasama ang mga minamahal mong pamilya. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay hindi mo na hawak? Taong 2019, nakasama ako sa isang outreach program na ginawa namin sa Good Samaritan Nursing Home for the Elderly. Dito ay nakilala namin ang iba't ibang matatanda na doon na nakatira o mas tinatawag na residents. Lahat sila ay wala nang mauuwi ang pamilya, kaya sama-sama na nilang nilalaan ang buong araw nila sa lugar na ito. Samahan niyo akong pasukin ang isang bahay na punong-puno ng puso, sakripisyo at pagkakaisa. Matapos ang 4 na taon, binalikan ko ang Good Samaritan upang bisitahin ng mga residents doon. Sa tagal na panahon na lumipas, hindi ko na maalala ang mga mukha ng mga nakasama namin noon. Kakarating lang natin ngayon dito sa Good Samaritan. So, after 4 years, I'm back. Medyo na-curious ako kung kamusta na yung mga residents na binisita namin before, way back 2019. For sure, yung iba nandito pa. Though, hindi ko na masyadong naalala yung mga mukha nila. And sigurado din merong mga bagong dating dito na mga residents. So, gusto kong makita or gusto kong malaman kung paano nga ba ang buhay nila sa loob ng center or home for the aged sa mata ng mga nag-aalaga sa kanila or yung mga caretakers. So, papasok tayo ngayon. Hello po. John po. Hello po. Nice to meet you po. Magandang umaga po. Hello po. Jenny yung Hello po. John po. So 2009, nung nag-decide si Congressman Candaso na tawagan niya yung mga friends niya para makatulong do sa nursing home, isa ako sa tumugon do sa tawag niya. So that time naman, kagagaling-galing ko lang sa Canada na nag-administrator rin ako ng isang nursing home doon. So 2009 rin nung nag-decide ako na hindi na ako babalik sa Canada. So I will settle here for good na. Since nawala naman akong pinagkakabalahan, pumasok ako sa kagustuhan ni Congressman Candaso na i-manage yung nursing home. Pero 2009, in-incorporate na namin sa non-stock, non-profit itong nursing home at pinalitan ng pangalan na Good Samaritan Nursing Home na. So, from then on, ako na nag-aasikaso at ako na rin ang CEO at the same time administrator. So, up to this day, ako pa rin ang nag-aasikaso. Parang payback time ko na rin to. Actually, volunteer kami rito eh. Yes, I'm Jennifer Alberto. I'm 52. Kayo po ay caretaker, Yes, caregiver. Gano'n na po kayo katagal na caregiver dito sa Good Samaritan? 2 years, running 2 years na po. So after na ng pandemic po? Yes, currently type. Kasalukuyang mayroong 67 residents ang Good Samaritan at nahahati ito sa 2 facilities. Sa Facility 1, nagsasama ang mga residents na may lakas pa at pwede pa mag-exercise. Samantala sa Facility 2, nakastay ang mga residents na bedridden na o yung mga nakahiga na lamang sa kama. Doon din ay bumungad na sa akin ang ilan sa mga residents na nakatambay sa sala. Makikita ang iba't ibang behavior ng residents.
majority sa kanila ay mayroon ng demensya at Alzheimer's disease. So, kaya iniiwasan namin yung kwento about sa yung bakit yan punta dito, bakit asan yung ganito mo, asan, kasi yan na isang kasi yung depression nila, facing nila natin, inabarodon sila, kaya lang siyempre as a caregiver, as a worker to, hindi namin yung pinadadama na nag-iisa ka. Saan dito kami? May mga times, kung hindi naman ako busy, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Isa kong kinakamusta. Ganon. May mga lang dyan, may mga matitigas ng pag hindi magandang trato sa caregiver, may mga matitigas din. Minsan nag-aaway-aaway rin sila yung mga matatanda. Lalong-lalo na pagka nung time na may, kumbaga, magkasama babae-lalaki, ngayon medyo konti na lang babae, nagseselusan. Nagliligawan rin sila. Pagka medyo may matindi-tindi ang hihiwalay na namin. Papasok mo na yan. Baka may magkasakitan. Dulot ng kanilang kondisyon, hindi may iwasan na minsan ay nakakasakit din sila sa kanilang caregivers. Sir, na-black ayan ako. Na-black ayan ako. May season na sila yun. May sumpong ang tawagan natin yan. Pagka ayaw nilang papasok. Di, sabi ko that po, ay, naku, pagka yung walang salta, magaganan yan. Di na kailag ako. Pagbalik naman na sa bilog, after 18. Sabi nila na may J's, welcome naman mo na, okay lang yan, talagyan ba na. Hindi mo sila pwedeng pagaling. Kasi laging mag-iiba yung mood nila. Makikita lang nila. Sabi ko di may dumi. Yung dumi yung mukha. Oo. Punasan mo. Hindi ako pauwi ng bahay. Kasi syempre yung mga anak ko, family ko, hindi nila ma-introduce to ang trabaho ko. Kasi alam na namin sila. Alam na namin silang yung kiliti ba para mag-switch agad yung mood nila. Kamusta po ang experience ng pagiging caregiver dito? In 2 years, parang in all, masarap. Emotionally, masarap kasi mag-serve. Naibigay ko sa kanila nang wala akong hinihinging kabayaran. Alam mo yung makausap ko sila tapos bibigyan kanila ng impi. Ang laking bayad na, ang laking commission na nito. So, yung fulfillment. Sir, ito po yung aming garden area. Usually, dito kami nagkakaroon ng event or morning exercises. Dito kami naglalaro. Madami nang umiyak dyan. Kasi minsan yung kwentuhan, kasi yan yung nagiging routine namin every morning. Pagka ganitong panahon na, yung Zumba, yun sir. 2 a.m. gising na sila. 2 a.m.? Yes. Kasi ang mga matanda hindi na halos nakakatulog sa gabi. Dahil maaga sila nag-i-sleep ng mga 6. Naka-ready na to sleep yan. Pagka-sleep na sila, andyan iikutan na lang namin sila every 30 minutes to check them. Pag palit na po ng shift ng 7 a.m., ayun na po. Dito na po kami nag-uumpisa. Meron kami cycling, yan, para sa strengthen ng kanilang legs. Actually, yan yung aming mga bisikleta. Yan, very useful yan sa kanila. Dito namin ginaganap ang mga outreach program. Yan, outreach program. Sabay-sabay kumakain ang ilan sa mga residents. Ang iba sa kanila ay sinusubuan na ng volunteers upang tulungan silang kumain. Pamilya na rin kung maituturing ni Miss Jennifer ang mga residents. I'm a midwifery graduate from Del Campo, way back. So, hindi ako nag-work as a midwife. Although nag-private nurse lang ako before. And then turn into marketing and sales. Biglang nagbago. Para kailangan humihila ako sa medical.
Bigla ako nag-review, nag-assess ako, nag-exam ako, gumawa ako ng licensure ng caregiver. Diretso ako dito. Yun na, dire-diretso na. Sabi ko, parang tinatawag ako ng medical na sila nang yata nag-work as ganito. Kasi unang-una, literal, ang sales and marketing is malaki ang kita. Pinagpalit ko siya sa ganitong gatos na volunteer. Hahawakan namin is matatandang iba-ibang case. So, pinalikuran ko yun. Mas niyakap ko yung ganito. Ako mismo, wala akong kinikita. Pero yung mga ating mga workers dito, kahit pa paano, may mga allowances sila. Kaya sa maging idol ako, anyway, nandun na ako sa retirement age ko. So, alam mo naman, pagka wala kang ginagawa, mas nagdi-depreciate ka eh. So, ito pa, at the same time, naisip ko, siguro ito na yung payback time ko para makabawi naman sa mga blessings na binigay sa akin ng Panginoon, i-share ko naman through serbisyo sa mga matatanda. Actually, ang tawag namin dito, residents namin. Dahil dito na sila for hanggang siguro dumating na yung time na magkakahiwalay-hiwalay na kami or tinatawag natin kinuha na ni Lord, ang dito sila, kaya residente na namin sila. Ngayon, gaya nga ng sinabi ko, no, hindi naman kami pwedeng mag-survive na ganun na lang, no, nung umaasa-asa, dahil halos lahat naman ng aming mga inaalagaan ay nandun sa marginalized sector natin. Medyo hindi naman sila talagang sinasabing mahirap na mahirap, kundi nahihirapan sila kung may kasama pa silang matanda sa bahay nila. Bukod pa ron, may mga ginawa naman kami sistema para makapag-cope up kami sa everyday expenses namin. Tinatawag naming participation. May participant sila. Hindi mo kaya mag-alaga pero kaya mo mag-dole out kahit papano ng pang-sustinan ng tatay mo, nanay mo, lolo mo, lola mo. Hindi naman sa kataasang na nakakatulong naman sa operation namin. Like for example, kung kaya mo magbigay ng 5,000 to 8,000 a month, tatanggapin namin yung papaalagaan mo sa amin na nakakatulong naman sa operation namin kahit papano. May mga iba, bukod doon, may mga bigas-bigas din silang binibigay. So yun ang mga sistema namin. Pero mayoridad sa inaalagaan talaga namin, yung hindi ko pwedeng sabihin dahil hindi naman namin alam ang background nila eh. Abandon, nakita lang sa kalye. Ganon. Habang nakakasama ko ang mga residents, hindi ko mapigilang malungkot para sa kanila. Ramdam ko ang pangungulila nila at pagkasabik sa mga taong dumadalaw sa kanila. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagkwentuhan sa kasalukuyang pinakamatandang resident sa Good Samaritan. Lalo matutuwa yung mga yan. Tignan nyo nga, di pa kayo nagsasalta, umiiyak na sila. Si Mami Seni, pugi-pugi. Masiyahin at malakas pa si Lola. Ngunit kapansin-pansing paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Sige, ulit-ulit tayo. Ulit-ulit. Pogi. Nakita mo yung mga ato. Yung apo mo nga. Ang mga nag-ipisa ko dito ang gawin niya di pa nakita. Something ganyan first. Pero malapit pa rin siya sa awa ng Diyos tayo, Lord. Pagkakansin natin siya. Sabi nga nila, paano yung gamot niya, donate. Eh, sabi ko nga may mga mabunting na poster mga nandibigay. Nandodonate. Kaya na-extend sila. Naman masaya. Kaya bibigyan ng gatas. Kaya yung 7 to 7 na trabaho namin, usually talagang 12 hours. Pagod yan. Pero at the end of graduate, masaya pa rin ko. Ang sarap magtrabaho pag ganito. Pero punta nga dyan, sabi ni, ang lilinis ng mga residents nyo ng Hot-Rubber. Sabi ko rin, ma'am, syempre sa'yo, paano namin linisin yung sarili natin? Ganun din sa kanila. Kasi, yakap-yakap namin yung mga yan. Palagi namin mga naka-appreciate kami sa kanila pag naglalakad eh. Hindi namin pinararamdam na
kayo nagsisilbing pamilya niyo? Andito kami for them. Pwede niyo po bang ikwento yung memorable or unforgettable na experience niyo sa isang alaga? Yun yung actually yun nga, yung nagpatutawag kami na and I love you. Gilda. Sobrang kinurot yung puso mo. Kasi nga, sa tagal mo nandito, magto 2 years ka, o kahit sila pinakwento nila yung mga heads, hindi nila nakita kami ever since na so, ang sakit. Ang sakit. Yung bang, isa pang lesson tumanda ka man. Asawa mo ba naging alam ka naman. Sabi ko sana ganito yung partner ko, yung asawa ko. Na dumating man kami sa point na magkaroon kami ng Alzheimer's or dementia. Sana ako pa rin yung hahanapin niya. Ako pa rin yung marerecall niya. Or siya pa rin yung marerecall. Kasi ang sarap niya manual. Totoo. Sobra. Pagka merong outreach na ang kanta is Christmas song, kailangan na namin lapitan kasi makikita niya, usulo na yung luhan. No. Although hindi, may mga dementia sila. Pero the words Christmas, alam nila, the word itself na Christmas, alam nila Pasko, yun ang nararik mo nila Pasko. Iiyak na yan. Yung kaninang sinabi niyo sir na, ayun, naiiyak tuloy na yung boging matanda. Hindi siya dan isip nila. Pero nung may kumanta ng Christmas canon, that was yesterday, ito, nag-iyak siya ng ina. So, yakap-yakap siya. Tapos mapit na yung ibang mga nag-outreach yun. Niya, sinisigaw na ako. Sabi ko, pasensya na kayo. Hindi po ito, ganyan po sila. Siya po ang pinaka-emotional ba sa kanila? Ayon kay Sir Jerry, nasa 5 residents kada taon ang pumapanaw sa loob ng Good Samaritan. Nasabi ko nga na napakasaya ng mga matatanda pag nakakakita ng mga bagong muka, ng mga nag-outreach, dahil sawang-sawa na sila sa mukha namin. Actually, ginagawa ka lang katatawanan yon. Pero sa totoo lang, gaya nga ng tinatanong mo, masakit sa loob namin na pag may nawawala. Actually, meron nga kaming ngayon na nasa hospital na medyo delikado na. So, yun ang nagiging topic namin early morning kanina. O, kamusta na si ganito? Kamusta na si ganyan? Alam mo, may mga pangyayari pa rito na namatay yung matanda. Kami na rin ang, sabihin, buti ang city government tumutulong. Tsaka mayroon isang funeraria rito na napakiusapan namin kung pwede i-store muna. At ginawa naman nila hanggang inaayos namin yung papeles. Kami na rin ang ang biro nga kami na rin ang naglalamay, kami na rin ang umiiyak, at kami na rin ang nagpapalibing. Meron po ba kayong na-witness na nabawian po ng bigay? Oo. Meron. Ano pong naramdaman nila? Wala, tatalikod ka tsaka iiyak ka na lang sa kwarto mo. Kasi yun ang isang inaano namin. Ayaw namin pakita ang mga asyente rin namin na meron nag-expire. Nagpahinga. Pagka may ganun, tanong tinatakpan. Kasi sila nag-walk pa yan mga marites yan Minsan, ang lakas ng pakiramdam niya. Kaya andyan sila. Kumbaga, itong door na to, dito namin niladaan. Sa yugtong ito ng buhay ng mga residents, napakalaking bagay na may mga volunteers na handang tumulong at iparamdam ang pagmamahal sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. Na hindi lang trabaho sa kanila ang ginagawa nilang serbisyo, kundi sobrang puso ang binibigay nila para lang mapasaya ang mga matatandang minsan ding nagbigay gabay at pag-aaruga. Ano po yung feeling niyo na sa last stage ng buhay nila, kayo po yung nakakapagbigay ng alaga ng serbisyo sa Sobrang saya. Personal na kung lumaki mo ng tatay. Kaya, sobrang laki ng impact sa akin.
Kaya siguro sabi ko, siguro, ito yung time na ma-experience ko pa paano magkaroon ng tatay. Yun is 5 years old ako na marunong ang tatay. Kaya, sabi ko, swerte ko naman. Ang dami kong daddy dito. Tao pa kayo. Ang hirap pa kayo. Pahinanan sila na. Pasakit na ng pasakit sa damdamin. Pero hindi na kailangan na ipakita sa kanila. Kailangan nyo maging strong. Kasi meron ka pang diba? Hindi nakafocus ka na sa kanya. Pasasaya yung hindi ko siya. Kanila kasi nito. Then, we do prayers. Ang pagkasanti. Kasi na yung priority ko. Hindi man ganun kasi ewan ko ba nakaset na yung mind ko na pag-birthday nila, pag-Pasko, Valentine, lahat yata nung okasyon na medyo attached na yung merong pagmamahal. Tapos unang lulot sa kanila. Sometimes, the family we have is not of the same blood, but the family who we chose to be with. Sa mundo na magulo at maraming malungkot, may isang grupo dito ng mga tao na hindi man magkakadugo, ay pinipili nilang maging isang masayang pamilya. Saludo tayo sa mga katulad nila Sir Jerry, Ma'am Jennifer, at sa kanilang mga kasamahan na patuloy na nagbibigay ng extra liwanag, extra saya, at extra serbisyo sa ating mga kapamilya na nasa huling kabanata na marahil ng kanilang buhay. Ako si Aljon Mendoza at ito ang Aljon Documentaries.